Yon! For today's vlog, para sa akin naman to. Sa palagay ko naman, deserve ko naman to. Lagi ko kasing iniisip yung para sa pamilya ko. Kaya naisip ko, bakit hindi ko ibigay yung para sa akin? Nagmumukha na nga akong matanda dahil nga dito sa buhok ko na hindi malang nakatikim ng barbershop dito sa Canada. Sa sobrang mahal kasi, mas pinili ko na lang ipunin yung perang ibabayad ko sa barbershop. Ganun ako katipid sa sarili ko. Pero ngayon, nakapag-isip-isip na ako. Ipinagdasal ko pa nga to. Napadasal pa nga ni. Alam mo yung feeling na gusto mo lang naman magpagupit? Pero nung narinig mo ang presyo, parang gusto mo na lang magpauwi ng sarili mo sa Pilipinas. Magkano po ang gupit? $35 tax not included. Ha? $35? Aabutin pa ng $41 yan eh. Pero sa totoo lang, hindi ka nagtitipid. Ginalimutan mo lang talaga ang sarili mo. Alam mo, hindi kasalanan ang magpagupit. Hindi ka selfish pag ginastusan mo ang sarili mo. Hindi naman kasi mababaw ang self-care. Yung simpleng gupit, hindi lang yan buhok na pinuputol. Pagod din yan na binabawas. Stress din yan na gumagaan. Bigat din yan na unti-unting nawawala. OFW ka, oo. Pero tao ka rin, napapagod, naluluma at nasasaktan. Minsan, bago ka magpadala ng pang-reband ni ate, magpagupit ka muna. At bago ka bumili ng bagong sapatos si Bunso, tingnan mo muna kung ikaw kailan huling may ginawa para sa sarili mo. Hindi mo naman kailangang ubusin ang sarili mo para lang masabing mabuti kang anak, mabuti kang magulang, at mabuti kang kapatid. Kasi ang totoo, hindi ka mas magiging bayani kung ikaw naman ang unti-unting nauubos. Minsan, ibigay mo rin sa sarili mo yung simpleng barberya, yung simpleng deserve ko to, at yung simpleng pahinga. Dahil ang OFW, hindi lang dapat provider, dapat marunong din magmahal sa sarili. Kaya huwag ka namang hinayang, deserve mo yan. At heto na nga mga tropa, nandito na tayo sa La Maison Glass. First time ko nga po pala makapunta at magpagupit dito. Habang papalapit nga ako dyan sa La Maison Glass, kinakabahan ako kasi alam ko namang mahal. Pero desidido na ako. Talagang desidido na ako magpagupit dito. Sa iba siguro, napaka-OA ko, no? Ganun talaga siguro paglaki sa hirap. Pero syempre, wala lang atrasan to. Nandito na ako, oh. Aatras pa ba ako? At nakapagpabook na din ako ng appointment dyan, kaya bawal lang umatras. Oo mga tropa, kailangan magpabook ng appointment dyan. Hindi nga pwede yung basta-basta ka na lang pupunta dyan. Puro na lang dyan ah. Hey, ganun talaga, wag ka na magreklamo. Alam nyo bang pumunta ako dyan ng isang araw, tapos pinauwi ako. Pagbungad ba naman sa akin, tatanong ako kung may appointment ako. Tapos sabi ko wala. Hindi nga daw po pwedeng wala, kaya sabi ko sa kanya gawa na lang ako. Kaya yan na nga, pagkabalik ko kinabukasan, napakaaga ko naman. Hindi nga ako makapasok agad dyan kasi feeling ko para magnanakaw ako walang tao. Tingnan nyo naman yung style ko dyan, para magnanakaw talaga. Pero naisip ko wala ka nang mananakaw dito kundi gunting lang. May pagkaengot nga pala ako dito mga katropa kasi naipasok ko yung winter boots ko, nagputik tuloy sa loob. Naglampaso pa nga ako ng sahig dyan, hindi ko na nabidyohan kasi nahihiya na ako dun sa may-ari. Halatang first time ko nga makapasok sa gantong barbershop. Yung tipong pagpasok pala magbibidyo na tsaka picture. May nakita nga pala ako dito mga katropa, akala ko pang souvenir. Heto pala yung iPad mga katropa, dito sila nagbubook ng appointment para sa mga nagwo-walk-in. At ayan din ang kanilang calling card. At huwag nyo nang iscan yung QR code kasi hindi daw gumagana to. Ang sabi ko nga sa kanya, ano to, display lang? Ang tagal ko nga nagantay sa kanya dyan pero on time pa rin siyang dumating. Hindi katulad sa Pinas, pag sinabing 9 o'clock, 9:30 darating, minsan alas 10 pa. Ayan na nga, tinanong niya ako kung anong gupit ang gusto ko. Ang sabi ko nga, barber's cut. Tapos nag-isip siya kung ano yun. Kaya ginawa ko, nagpakita na lang ako ng sample. Yun nga lang, sa dami kong pinakita, nalito na siya. Hindi ko nga alam kung nalito siya sa mga pinakita ko o kung nalito siya sa pag-i-English ko. Pero palagay ko, sa English ko siya nalito. Sa English ko talaga. Tapos tinanong niya ako kung ilang kilong buhok ang ibabawas niya sa akin. Sabi ko nga sa kanya, anong ilang kilo? Just kidding daw. Nagbiro pa, muntik na tuloy ako lumipat sa kabila. At ayan na nga, sinakal niya na ako. Yung tipo nagpagupit lang ako, nasakal pa ako. Kaya dapat libre na lang to. Aba, napansin ko lang, lagi siyang pumupunta sa camera. Feeling siguro niya siya yung vlogger. Nung una, nahihiya pa siya. Tinanong ko nga siya kung pwedeng mag-vlog ako o mag-video ako. Tapos sabi niya, nahihiya daw siya. Tapos ngayon, lagi siyang pumupunta sa camera. Tapos tingnan niyo yung itsura ko. Feeling ko sinasadya niya yan. Para siya lang yung gwapo sa camera. Yung tipong kulang na lang ibuhos yung tubig sa ulo ko. Basang-basa kaya yung ulo ko dyan. Yung tipong tumutulo talaga. Tapos hinawi niya yung buhok ko ng ganun. Nagmukha tuloy akong sinaunang tao. Pati ba naman yung Terminal 4, nagambala, nananahimik eh. Aba, bawat gupit niya tinatanong ako, do you like it? Anong do you like it? Di pa nga tapos. Baka pag sinabi kong I like it, bigla mo akong iwan. Do you like it ka ng do you like it? Hindi pa nga nagugupitan yung ibang side. Just kidding na naman daw. Nakakaaliw naman siya na nakakabuisit. Oo nga pala, siya nga pala si Sean. Sa mga mahilig sa apam dyan. O yun nga, may asawa na daw eh. Simula pa lang ngayon mga tropa, siya na yung manggugupit sa buhok ko. Hiningi ko na nga din pala mga tropa yung number niya o cellphone number niya para tatawag na lang ako in case na gusto ko magpagupit sa kanya. At siya na din mga tropa magbubuk ng appointment ko. Kasi ang pinakamaaga dun sa website nila ay 10:30 so gusto ko 9:30. Mas maaga sa pag-open ng shop nila. Ayaw ko din kasi yung paiba-iba ang manggugupit sa akin. Kapag kasi paiba-iba yung manggugupit sa akin mga tropa, magpapaliwanag ako kung ano yung gusto kong gupit. Ayaw ko ba ng ganun at alam ko syempre
maraming makaka-relate sa akin. Hindi tulad ng jowa mo, paiba-iba. Ay, wag ganun. Pero bilib ako sa taong yan. Kasi nung nagbabayad na ako sa kanya, siya na nag-operate dun sa iPad. Hindi na nga niya pinakita sa akin kung kailangan pa mag-tip or hindi na. Pero alam nyo mga tropa, kaming mga OFW, tipid talaga kami. Kasi mga tropa, yung ibabayad kong $41 sa barbershop, talagang malaking tipid na yon at malaking ipon na yon. Hindi dahil kuripot ako, hindi dahil ayaw kong gumastos, kundi dahil bawat dolyar na natitipid ko sa gupit, pang dagdag yun sa pamilya ko. May nagsabi pa nga sa akin, bakit ang haba ng buhok mo? Ang sabi ko naman, investment yan, mas mahaba, mas matagal bago magpagupit ulit. Heto ang real talk. OFW ka pag ang buhok mo dumadaan sa 3 stage. Fresh from self-cut, mukhang may pinagdaanan, at mukhang may hinahanap na hustisya. Pero okay lang, kasi bawat uneven na linya sa likod ng ulo ko, paalala yun na may pangarap akong tinutuwid. Habang yung iba nagpapagupit para gumuwapo, ako nagpapahaba para makaipon. Kasi sa abroad, hindi pwedeng maarte, dapat madiskarte. At kung may title man ako dito, hindi lang OFW, Certified Barber ng sariling buhay. Kung pangit man ang gupit ko dati, at least alam kong may magandang future na inahanda para sa pamilya ko. OFW ako, sanay magtipid, sanay unahin ng pamilya, sanay isang tabi ang sarili. Yung buhok ko, hindi na hairstyle, financial strategy. Pero isang araw, tumingin ako sa salamin, hindi ko na makita yung dating ako. Ang nakita ko, pagod, stress at buhok na parang may sariling plano sa buhay. Sabi ko sa sarili ko, self, hindi ka ATM, hindi ka lang padala machine, hindi ka lang walking remittance center. Minsan deserve mo din ng gupit. Oo, mahal dito. Oo, parang may kasamang bayad ang bawat hibla. Pero na-realize ko, hindi lahat ng gastos luho, yung iba pahinga. Kasi habang ako todo tipid para sa lahat, nakalimutan ko na bigyan ng konting reward ang sarili ko. Naglakad ako papuntang barbershop, kabado pa ako parang bibili ng iPhone sa presyo. Habang ginugupitan ako, parang unti-unting natatanggal yung bigat. Hindi lang buhok ang nabawasan, pati pagod, pati stress, pati konting lungkot. Minsan kasi akala natin pag OFW, bawal mag-enjoy, bawal gumastos para sa sarili. Dapat laging tiis muna. Pero real talk, kung ikaw ang puhunan ng pamilya mo, dapat inaalagaan mo din ang puhunan. Kasi anong silbi ng padala kung ikaw mismo ubos na? Lumabas ako ng barbershop, fresh cut at fresh mindset. Hindi dahil gumapo ako bigla, kundi dahil pinili ko naman ang sarili ko. At alam mo ba, hindi ako nabawasan bilang OFW. Hindi nabawasan ang pagmamahal ko sa pamilya ko at hindi nabawasan ang responsibilidad ko. Pero nadagdagan ako ng respeto ko sa sarili ko. Kasi minsan, deserve din nating maramdaman na hindi lang tayo nagtatrabaho para mabuhay, kundi nabubuhay din tayo kahit nagtatrabaho. Kaya sa mga kapwa ko OFW na todo tipid lagi, oo, importante ang padala. Oo, mahalaga ang sakripisyo. Pero minsan magpagupit ka din, magkapi ka din, bumili ka din ng para sa'yo. Kasi hindi ka lang breadwinner, hindi ka lang provider. Tao ka din at napapagod. At deserve mo din alagaan ang sarili mo. At tandaan mo, ang perang kinikita mo hindi lang para sa pangarap ng iba. May maliit na parte dyan na para sa'yo. At kung ang unang hakbang ng self-love mo ay simpleng gupit lang, edi magpagupit ka, hindi yan luho. Ang sabi nga ng iba, deserve mo yan. O siya, tama na ang hugot OFW. Pauwi na ako. Biglang naramdaman ko yung lamig sa ulo ko. Pero biglang gumaan yung ulo ko. Oo nga pala mga tropa, gusto kong i-share lang sa inyo. Nabanggit ko nga pala sa nang gupit sa akin kung magkano lang ang gupit sa Pilipinas. Sabi ko sa kanya, mahigit $2 lang. Sobrang gulat nga niya. Napakamura daw. Pati nga yung mga Quebecois na mga katrabaho ko, gulat na gulat. Sobrang mura nga daw ng gupit sa Pilipinas. Kahit nga daw monthly magpapagupit sila. Dito kasi mga tropa, kahit Quebecois, DIY din sila. Tinanong ko nga yung Quebecois na kausap ko mga tropa kung ilang beses siya nagpagupit sa barbershop. Ang sabi niya mga tropa, sa buong buhay niya, isang beses pa lang siya nagpagupit sa barbershop. 25 years old na yun. Nung bata nga daw siya mga tropa, nagugupit sa kanya ang nanay niya. Kaya nung sinabi ko yung gupit ko kung magkano, nang hinayang siya. Pero ako, reward ko na to para sa sarili ko.